Sydney, ready ka na? Ang itinuturing kong bida ng buhay ko ay ang aking mama. Eh mga anak, pasensya na kayo. Ngayon lang nakauwi si mama. Tumal kasi ng benta ngayon. May dalawa pang tirang banana cue. Gusto nyo ba? Saan yung kapatid mo? Matulog na po. Nagprito na lang po ako ng tuyo kanina para makakain po kami. Wala tayong ilaw? Di bali malagsinti naman po ako ng kandila para may liwanag po dito sa bahay. Pasensya na anak ha. Makakaahon tayo. Ate, merinda ka muna. Mura lang to. Sarap pa. Sakto Gutom na rin ako. Ang dami din kasi nang kinampitan ngayong araw. Pero last naman na itong club na to. Thank you. Maganda po ba yung Vida Fiber po na yan? Sa 888 pesos mo na pwede na kumonekta ang 8 gadgets ng sabay-sabay. Pure fiber kasi ito. Ibig sabihin nun, gold standard pagdating sa internet connection. Mura, di ba? Solid pa nito. Maraming salamat po ha. I-contact nyo lang po yung hotline namin once na magka-problema po. Mauna na po kami. Maraming salamat ho. Wow, maraming salamat ho. Thank you. Kung alam ko lang na may mga ganyang mura palang internet connection. Matagal na akong nag-online selling. Kala ko kasi 1.5 na ang pinakamura eh. Sisimula tayo sa umpisa anak. Tiwala kayo sa akin. Nagluto ako ng paborito niyong tinola. Mainit-init pa. Bukas magluluto ako ng giniling. Di ba favorite natin yung tatlo? Bili tayo ng soft drinks. Gusto niyo ng soft drinks? Ang sarap na may malakas na internet connection. Ang dami nating pwedeng gawin kahit nasa bahay lang tayo. Anak, samahan mo muna yung kapatid mo doon habang naglilinis ako. Vida Fiber. Ikaw ang bida sa buhay namin. Okay, grade 10. Palakpakan natin si Sydney for sharing her bida story to us. Okay, Sydney, you may now take your seat. Thank you. Okay, so next. Laki talaga ng bahay mo la. Ikaw ang magmamana nito, apo. Ikaw lang naman ang nag-iisang apo ko eh. Gusto ko kasi yung modern. Beto ko na lang siguro to. Dito na buo ang pagkabata ng mama mo. Masasaktan yun kapag benta mo to. O siya, malalim na ang gabi. Bukas na tayo magkwentuhan, ha? Noon ka sa dati kong kwarto, dito ako sa kabila. Ang creepy-creepy dito, ma. Nandito ako sa kwarto ni Lola. Sigurado ka bang mabibenta natin to? Nak, oo naman. Basta yung usapan natin, ha? Kailangan mapapayag mo yung lola mo na ibenta yung bahay na yan. Oo na. Sige na po. Good night na. Anak ka ni Josie? Sino kayo? Ba't yung kilala ang mama ko? Sino kayo? Ako si Ana. Belle. Annabelle? Minumulto na ata ako. Huy! Lol! Oh, apo. Good morning. Oh, ba't ka sa sahig natulog? Hindi ka ba komportable sa dati kong kama? Di ka pa nagbibihis? Di ka ba nag-i-skincare? Lola, may kasama ba kayo dito sa bahay? Ako? Apo, mag-isa ko lang dito sa bahay. Hindi la, may kasama ko dito sa bahay, 2 babae. At dito sila kagabi. Guni-guni mo lang yan. Oh, halika na, mag-ayos ka na. At mas mga pinaghihintay ang pagkain. Nakausap ko si Lola ma habang nag-aalmusal kami. Wala talaga siyang plano na ibenta tong bahay na to. Mukhang mababaon ka na talaga sa utang. Nak, hindi pwede. Baka makulong ako. Basta gawin mo ang lahat, ha? Para mapapayag ang lola mo. Sige na. Kausap mo si Josie. Sige, subukan niyo lumapit. Subukan niyo. Sasaktan ko kayo. Hindi ka namin sasaktan. Pakisabi kay Josie, namimiss na namin siya. Mga kababata ba kayo ni Mama?
Dito, sa tagong parte ng malaking bahay na to, doon namin madalas nakakasama si Josie. Tumatakas siya makapunta lang dito para makapagpinta. Ayaw kasi siyang payagang magpinta ng mama niya o ng lola mo. Kita mo yun? Doon madalas nagtatago si Josie kapag hinahanap na siya para paluin. At kita mo yung pangatlong palapag na yun? Nawala ng balanse si Josie doon. Ay, buti na lamang at nakita namin siya tsaka nailigtas. Eh, sa totoo lang nga po, pangalawang buhay na ng mama mo ito. Hindi ko rin mawari. Mula sa pangatlong palapag na yan, ay nahulog siya at hindi siya nasaktan. Ano, base sa kwento niya, meron daw mga tumulong sa kanya. Eh, sige na, wala namang ibang tao dito, kundi kami dalawa lang. Ibig sabihin, tama nga sina Ana at si Bel. Ana at Bel? La, kababata ko ata ni Mama. Apo, hindi niya kababata si Ana at Bel. Po, sigurado ka ba na nakakausap mo sila? Silang dalawa ko ang nagligtas kay Mama nung nahulog siya mula sa pangatlong palapag. Napaka-imposible nun. La, paano imposible ho? Halika, ipapakita ko sa'yo. Sila ba ang mga nakakausap mo? May nahanap ba kayo? As of now po, wala pa po. Te, sabi ko naman sa'yo eh. Huwag na tayong maghanap ng rason. Tulungan na lang natin ang isa't isa na mag-move forward. Sige, honey, mag-ingat ka ha. Ate, sabay na lang ako sa asawa mo ha. Mahirap kasi mag-commute ngayon eh. Sige, ihahatid kita. Kaya kunin mo yung susi. Ate, sigurado ka ba na hindi mo na kailangan ng kasama dyan sa pupuntahan mo? Hindi na. Kaya ko naman eh. Tsaka may study ka pa, di ba? May work din yung asawa ko. O, sige na, te. Basta mag-iingat ka, ha? O, sige, nalis na ako. Baka malita ko. Yeah. Mayroon akong free accommodation dun sa Hotel Arosa. Ibibigay ko na sana sa'yo ngayong gabi para naman makapag-relax ka. Hindi po. Sa inyo na lang po yun. Wala po kasing magluluto eh. Si Sir Kawawa. Marunong naman ako magluto eh. Ako na bahala. Sige na, mag-impake ka na. Madam! Hello, ya. Pinag-overnight din po ako ng kapatid nyo dito sa hotel. Okay, don't worry. Alas 9 ng gabi andun na ako. Di ba po overnight po kayo dyan sa team building po ninyo? Hello, honey. Kumusta dyan sa bahay? Sige na, honey. Mag-start ng program namin eh. Bye. Inakabahan po ako sa madadatnan natin dyan sa loob. Just enjoy the show, Yaya. Hindi ako titigil hanggat di ko nabibigyan ng hustisya yung anak ko. Susi ng bahay. Ito po. Hoy, ano ka ba? Dahan-dahan. Sakit eh. Buksan mo niya.